na tinawagan mo ang bawat kapatid kong naririto. Nawa po ang bawat isa ay magkaroon ng malawak na pangunawa sa salita at gawa mo ay makadama upang umuwi ang bawat isang may daladala na biyayang pag-ibig na mula sa iyo. Manguna't maghari ka po, basbasan mo po, Ama, ang bawat isang naririto upang ang presensya ng iyong banal na Espiritu ay tuwirang madama mula ulo hanggang talampakan ng bawat isa. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa inyong lahat. Lakas ng sagot ni Tatay Lando. Tunay nga po na maganda ang bawat umaga ng anak ng Diyos. Po ba? Kaya po sa araw na ito, unang araw ng linggo, Lunes, tigibin po natin ng ating mga sarili ng kagalakan, ng pag-asa, ng malawak na pangunawa at pag-ibig sa ating puso. Amen po ba? Upang kamti natin ang galak, ang kagalingan, ang kasagutan ng ating mga suliranin na ating daladala. Amen po? Kanino po natin iaasa at iaalay ang ating mga daladala? Amen. Sa Ama. Sa Ama lamang po at hindi po sa ating kapwa. Maaari po tayong magbahagi sa ating kapwa, subalit higit po ang karapatan ng Ama ang siyang sa atin ay manahan na madulutan natin at sa Kanya natin maialay anuman po ang ating daladala. Sapagkat kung ang Ama po ang ating magiging kaniig sa bawat araw at sa bawat nating daladala, sa Kanya lamang po natin iaalay yung ating mga hinaing. Diringgin niya po tayo. Amen po? Kaya po sa umagang ito, ang tema po na akin pong nais na ialay sa inyo at ating pong pagnilayan ay ang pagmamalasakit. Amen po? Gaya nga po ng pagmamalasakit, di po ba bawat isa sa atin may pagmamalasakit? Amen po? Sapagkat hindi po tayo anak ng Diyos kung wala to yung pagmamalasakit sa ating puso at para sa ating kapwa. Amen po? Kaya nga po may gawaing ganito na inalay at niloob ng ating Ama nang dahil po sa Kanyang pagmamalasakit, pagpapahalaga at pag-ibig sa ating mga anak niya. Amen po? Kaya po, bilang pang-una sa aking pong tatawagin, para magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sa Kanyang kaarawan, maaari na rin po niyang ibahagi ang tema, kaukulang tema, para po sa Kanyang pagbabahagi. Tinatawagan ko po ang ating pong kapatid na nagdiriwang ng Kanyang kaarawan sa araw na ito, kapatid na Joan. Kapatid na Joan. Ito na po. Excited po siya ng aga po. Isang mapagpala, magandang umaga po sa pahapong ito sa inyong lahat. Unang-una po, magpapasalamat po muna ako sa Diyos sa Amang Dakila na siyang may bigay at nagpahiram sa atin ng buhay. Ama, maraming salamat po. Muli, pinahiram mo po ako, dinugsungan mo po ako ng panibagong taon upang mabuhay dito sa lupa. Pagmamalasakit. Noon sa dati pong buhay, ala po akong pagmamalasakit sa kapwa. Wala po akong pakialam sa kapwa, basta ang alam ko po, mabuhay ang ako at ang pamilya ko. Ganun po. Kaya malaking yung pasasalamat ko po sa Ama na nakarating po ako sa banal na dakong ito, higit din po sa mahal na Apong Kunching, sapagkat kung wala ang mahal na Apong Kunching na nagsusumakit at nagsusumikap kung paano niya tayo kakalingain lahat,
iaalay, ibibigay ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Wala tayong lahat sa banal na dakong ito. Hindi po ba? Dahil po sa mga banal na salita at sa banal na aral ng banal na espiritu, natutunan ko po kung paano magmalasakit sa kapwa. Yung sa halip na itatago mo o gagawin, sa dati ko pong buhay, wala po akong alam na hinanap kundi pera. Di po ba? Sino pong ayaw ng pera? Di po ba? Sa dati kong buhay, wala po akong alam. Basta pagising ng mata ko, wala po akong hahanapin kundi makarating agad ng palengke upang humanap ng pera. Ang nasa isip ko po agad, wala po akong hiling sa ama, tulungan mo po akong makaubos ng tinda. Ganun po lagi kong kahilingan sa dati kong buhay. Ngayon po, pagising ko po, hinihiling ko po, nagpapasalamat lang po ako sa kanya. Siya po ang bahala kung anong kalooban niya sa buhay ko. Tsaka po sa dati pong buhay, pagka po may hawak akong pera, kahit may lumapit sa akin nangangailangan, wala po akong pakialam kahit pasabihin kong meron, sasabihin ko wala. Subalit ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Ama. Wala man po akong ganong kalaking halaga. Subalit pag may nangailangan po, siya po ang gumagawa ng kaparaanan kung paano ako ganap at makakatulong sa aking kapwa. Hindi ko man po maibigay ang lahat, subalit sa kalooban po ng Ama, ipinapahintulot niya po, at sa kanya, alam ko pong sa kanya din po galing ang lahat ng iyon, kung paano ko po matutulungan ang aking kapwa. At sa dati pong buhay, hindi ko rin po alam kung paano mahalin ang kapwa ko. Yun nga po, wala akong pakialam sa kanila. Subalit ngayon po, kapag po nadama, sapagkat kilala na natin ang Ama, bibigyan niya po tayo ng pandama kung paano madadama natin ang pangailangan ng kapwa natin. Hindi po natin sila matitiis sapagkat tinuruan nga po niya tayo ng tamang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Yun lamang po at maraming salamat po, Ama, sa panibagong taon na iyong kaloob. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid na Joanne, sa inyo pong pagbabahagi at pagpapasalamat sa ating Ama. Patuloy niyo pong tupdin kung ano po yung sa inyo po'y natutunan sa dakong ito at mag-aani po kayo ng kayamanan para sa kalangitan. Amen po ba? Tayo pong lahat, hindi lamang po siya. Tupdin po natin yung kalooban at nasa ng Ama sa ating buhay. Nais ko pong tawagin upang magpalawak pa po ng ating tema at bahaginan din po tayo alayan ng awitin ng ating pong kapatid na si Nanay Myrna. Muli po, Ama, walang hanggang pasasalamat sa iyo sa araw na ito, panibagong araw, patuloy na buhay, pangunahing araw ng linggo na muli ay niloob mong makatindig po ako sa harapan at makapag-alay. Ama, salamat po. Pinupuri kita at dinadakila sapagkat walang kapantay kung paano ka magmalasakit sa iyong mga anak. Napakabuti mo, kaya't sa karampot na kaparaanan, binabili ko sa iyo ang aking parangal. Muli po, Ama, manguna't maghari ka sa aking pagtupad. Ayoko pong bilang tao ako mag-alay sa iyo, kundi agapayan mo ako ng iyong espiritu ng gabay at ng iyong patnubay. Nawa ang bawat alay ko ay maging inspirasyon ng mga kapatid ko sa pamamagitan ng mga liriko ng awitin ay manamnam nila kung paano ka maghandog at magmalasakit. Amen. Buhay po ang Diyos. Buhay na buhay ang Diyos. Ano po? Sa bawat araw, walang hindi maganda. Pagmamalasakit ba, anak? Pagmamalasakit. Sa salitang pagmamalasakit, hindi ko man po mapalawak ito ng gayon sapagkat sadyang ang Diyos ay may niluloob na tagapagpalawak. Tagapagpalalim. Subalit sa aking damdamin, pagmamalasakit, kung paano yung bahagi ng anak na Joanne sa una, wala siyang pakialam, puro pera. Ako naman po ay
palibhasa, wala namang, nagising naman po ako sa kahirapan. So, hindi ko po masabing sa pera, ano po. Subalit, sa unang buhay, halimbawa, mayroon kang kapatid na may problema, mayroon kang kapatid na nagdaranas ng pagdalisay, may karamdaman. Ganun lang, panalangin natin siya. Parang wala sa puso. Amen po ba? Amen ba, anak na Marlene? Wala sa puso. Subalit, napakabuti ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, pinadaloy sa taong ginamit niya, sa ating minamahal na Apo Kunching, na kung papaano'y tumupad ng buong katapatan at araw-araw ay tumutupad siya sa bawat paghahasik ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Nasa kanyang mga salita ay doon mo mararamdaman ang katotohanan kung paano ang pagmamalasakit. Una, sa aking sariling kaganapan sa buhay ko, lalo tigit, wala naman akong salaping ibabahagi upang maramdaman ng kapatid ko ang pagmamalasakit. Kundi ngayon ay naramdaman ko sa sarili ko, samot-saring kapahintulutan. Nung pong hindi ko kilala ang Diyos yung mga pagsubok isipin niyo po, pinagbiyak-biyak na yung katawan ko, walang appendix, walang laman loob. Hindi ko pa rin maramdaman yung pagmamalasakit na mula sa Diyos. Parang katwiran ko, may pera ako, nasa abroad ako. Gagaling ako, may pera ako Ganun lang po, may asawa akong nagmamahal. Subalit ngayon, pagkatapos, hanggang doon na lang yung kaloob ng Ama na pinaranas sa akin yung masarap na buhay na tungkol sa pananalapi. Naramdaman kong sa pagmamalasakit ng Diyos, higit pa yung galak na ipinadaman niya. Tama lang, sapat lang, kumakain ka sa oras, minsan may merienda. Nakakautang ka pero nakakabayad ka. Kung may nangailangan, nakakapagpautang ka ng barya-barya. At higit sa lahat, yung pagmamalasakit na naramdaman ko sa puso ko ngayon. Kung may mga kapatid na nalulumbay, halimbawa, unahin ko na po sa karamdaman, hindi po pala sa salapi lang. Ngayon po, damandam ako sa sarili ko. Hindi na po ako sasambit ng pangalan. Ilan po sa kapatid na mga kamukha kong kapwa ko alagad, marahil kayong mga tagasunod. Yung pong damandama mo yung pagmamalasakit nila na nandyan yung kamalumbay. Pagsubok lang yan, pagdalisay lang yan. Ganon din po sa sarili ko kung may nangangailangan. Nagagamit ko yung salita ng Diyos na naririnig ko sa bawat araw sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo Kunching na gumaganap at tumutupad ng buong katapatan. At gayon din naman sa mga kapatid natin na buong lakas ng loob na tumitindig sa harapan. Malinaw po ba, mga kapatid? Yun po ay isang saganang akin ay kaparaanan ng pagmamalasakit. Alam niyo po ba? Kahit na pagmalasakitan tayo ng kapatid natin na maraming pera, kung wala naman po tayong lakas ng loob na mula sa Diyos, hindi po natin kayang tanggapin yung mga pagsubok. Malulugmok po tayo, amen po ba? Subalit nang dahil doon sa pagmamalasakit na mula sa Diyos na naramdaman ko, na alay niya, doon po yung lakas ng loob. Ayoko pong sambiting napakatatag ko. Marahil, ngayon, alam ko, ginagamit ako ng Espiritu niya. Buong tatag na gusto niya ipahayag ko yun. Bagamat may pinagdadaanan ako, nandun sa damdamin mo yung siya pa rin ang nakakabatid. Amen po ba? At itong lahat ng ito ay nakamtan ko nang dahil doon sa mga pagmamalasakit mula sa mga kapatid, mula sa mahal na Apo, mula sa mga mahal sa buhay, at itong pagmamalasakit na ito ay mula sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, hintayin po natin kung sinong kaloob na tatawagin ng Ama upang higit mapalawig ang temang ibinigay sa ating kapatid na Rowena. At ngayon po kung paano tinawag niya po ako upang mag-alay ng awitin, dito po sa awiting ito, isang kaukulan din pong pakahulugan sa pagmamalasakit ito Halimbawa po, yun nga po, ako, halimbawa sa sarili ko, parang pakiramdam ko, yung buhay ko, wala nang saysay. Parang pakiramdam ko, wala na akong kabuluhan. Sa pamamagitan ng isinasaad ng awitin, nariyan ng Panginoon, itataas ka ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Marami po kasing uri ang pagkakalugmok. Hindi yung nalugmok ako kasi nawala yung pera kong pinaghirapan.
nalugmok ako kasi nagalit ako kay hindi. Nalugmok ako dahil may karamdaman. Nandiyan po pala yung ating Ama. Nandiyan ang Panginoon para itaas tayo. Amen? Kaya po ngayon, bagamat sabi ko nga po, hindi ko ngayon magampanan yung makapag-aral ng mga awitin at hindi ko din po alam, baka niloob ng Ama na ma-stop muna yung pagdatal ng awit sa katauhan ni Mami Betchico. Inaangking ko po na marami pang darating. So, pansamantala po itong awiting ito, namnamin niyo po, ano? Aawitin ko po ito sa English at Tagalog version kung paano po nakasaad rin dito ang kung paano magmalasakit ang Diyos. Kapag nararamdaman mong wala nang saysay ang buhay mo, iniaangat ka, tinataas ka, pinalalakas ka. Amen po ba? Sige po, mahal na kapatid. Gandang umaga, Mother. Gandang umaga po. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burdens me, and I am still and wait here in the silence until you come and see the world with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raised me up to more than I can be. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raised me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Kapag ika'y nawawala ng pag-asa at ang buhay mo'y tila walang saysay, tumingin ka sa itaas, kaibigan. Kamay ng Diyos dapat mo abutin. Iaangat ka niya sa kalwalhatian. Itataas niya ang pangalan
may sigla, galak sa kaniyang puso, itataas kaniyang mga anak. Iaangat kaniya sa kawalhatian, itataas niyang pangalan mo, may sigla at galak sa kaniyang puso, itataas kaniyang mga anak. Iaangat kaniya sa kalwalhatian, itataas niyang pangalan mo, may sigla, galak sa kaniyang puso, itataas kaniyang mga anak. Itataas kaniyang mga anak. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyong kadakilaan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga po na ginagamit ng ating banal na Espiritu ang katauhan ng ating Mami Myrna. Kaya po, wag nating pagsawaan, kundi namnamin po natin at sa puso natin ay itahan yung mga salita na binibigkas ng awitin, sapagkat yung doon lamang po, gagaling na po tayo. Amen po ba? Yung mga suliranin natin, gagaan po yan. At kung ano man po yung mga problema o karamdaman natin, gagaling po, unti-unti hinihilom tayo sa magitan lamang po ng pagbabahagi na natin dito sa harapan. Ano pa po kaya kung nariyan na ang mahal na Apo Kunching? Amen po? Kaya po, ngayon naman po, nais ko pong tawagin upang magpalawak po ng ating tema, ang ating pong Mami Beth Chico. Salamat pong muli aming Panginoon sa araw na ito na muli inakay mo ang mga minamahal mong anak na makapiling mo sa lugar tipanan kung saan ang presensya ng banal na Espiritu ay higit na nararamdaman ng sino mang inakay mo. Batid po namin, Ama, na kayo ay nasa lahat ng lugar. Meron po kayong power. Yung maging sa lahat ng lugar ay nanduroon ka. Subalit, ang lugar na ito ay pinili mo para tipanin mo ang mga anak na minamahal mo. Yan po ay isang bahagi ng pagmamalasakit na ibinibigay mo sa amin upang higit ka naming hanapin at maramdaman namin ang pagmamahal na mula sa iyo. Kaya nawa, mahal na Ama, ang lahat ng ito ay maramdaman ng mga anak na inakay mo at pinili mong makapiling mo sa araw na ito. Amen. Malasakit. Ito po yung laging na-assign sa akin, palawakin yung salita. Ang pagkakaintindi ko po sa salitang malasakit, galing po iyan sa salitang sakit at mala. Ang mala ay hindi po malas, kundi ito ay pakikibahagi sa sakit ng iyong kapwa. Amen? Ang ibig pong sabihin, kung mayroon mang sakit na pinagdadaanan ang ating kapwa, bilang tao, mother, bilang tao, dapat magkaroon tayo ng pakikibahagi dun sa sakit ng ating kapwa. Subalit kung hindi pa natin kilala ang Panginoon, maaari po nating ikatwira na, pakialam ko ba sa sakit mo?
wala akong pakialam sa sakit mo. Ang pinapakialaman ko lang ay ang mga sakit ko. Subalit nang dahil ang Ama ay nakilala natin at ang sabi ng Ama, paano ako maniniwalang mahal mo ako kung yung mga taong kaharap mo't nakikita mo ay hindi mo minamahal? Ganyan po ang sabi ng Ama. Kaya upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon, kailangan ang pagmamahal na ito ay maipadama natin sa ating kapwa. At ang kaparaanan upang maipadama natin ay kung tayo ay magkakaroon ng malasakit sa ating kapwa. Kaya habang ako po ay nagbabahagi, magkaroon na rin po kayo ng self-reflection sa sarili ninyo. Ako ba, bilang anak ng Diyos na naakay sa lugar tipanang ito, yung bang malasakit na yan ay unti-unti na bang umuusbong sa aking pagkatao? O hanggang sa ngayon, 1 buwan na ako rito, 2 buwan, 3 buwan, taon na ang binibilang, subalit wala pa ring bunga ang turo ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa. Mga kapatid, ang malasakit naman hindi naman kailangan na ibigay mo ng ubus todo ang sarili mo para sa kapwa mo. Kundi ang ninanais lamang ng Ama ay yung pakikibahagi natin doon sa paghihirap o sa sakit ng ating kapwa. Halimbawa, meron kang kapatid na may cancer na nakikita mo talaga nagpupunta dito na talagang sabihin na natin na talamak na ang kanyang karamdaman. Sabihin na natin na meron siyang mabigat na karamdaman sa kanyang puso na ang kailangan sa kanya ay operasyon na nagkakahalaga ng 1.5 million para maisagawa ang operasyon. Ang ibig pong sabihin nito, hindi naman din inaasahan na ipabiyak natin yung ating dibdib at yung puso natin ibigay natin dun sa ating kapwa. Hindi naman nagre-require ng God, si God ng ganyan. Kundi ang nais ni God ay makibahagi lamang tayo dun sa sakit ng ating kapwa. Amen? Nakakasunod po ba kayo sa aking pagpapaliwanag? So ano po yung mga pakikibahagi na yon na maaari nating ipadama sa ating kapatid na mayroong karamdamang ganun? Yung po bang pahiramin natin sila ng 1.5 million para po ma-transplant yung kanyang puso? O kailangan mo rin bang ipabiyak yung dibdib mo para yung puso mo mailipat sa kanya? Kasi meron po tayong tinatawag na heart transplant, di po ba? Pero wala pa po akong alam na isang malakas na tao na pinabuksan yung dibdib niya para yung puso niya ilipat sa kapwa niya bilang tanda ng pagmamalasakit. Ito po'y kadalasang nangyayari pagka halimbawa, merong isang tao na malapit ng mamatay. Ano po? Na yung kanya pong puso na normal pa naman at okay pa naman ay idinodonate niya para mailipat dun sa kapwa niya na nangangailangan ng puso din. Iyon po ay isang paraan ng pagmamalasakit kasi mamamatay na naman siya Wala nang silbi yung puso niya. Say for example, ang ikamamatay niya cancer of the liver. Meron po mga tao na talagang malapit na, approaching death na sila dahil sa cancer of the liver, pero ang puso nila is still healthy. Yun po yung mga taong nagdo-donate para yung kanilang puso ay maibahagi dun sa iba. Sa Panginoon po, hindi naman po siya nagde-demand ng 100% na pagmamalasakit sa kapwa. Maaari po tayong magbigay ng pagmamalasakit. Say for example, wala na po tayong magawa. Isa po sa pamamaraan ng pagmamalasakit na sa ating kapwa ay bigyan ng kalakasan ng kanyang kalooban. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Say for example, katulad po dito, ang malasakit ng Panginoon ay walang katapusan. Sa tuwin ay binibigyan tayo ng lakas ng loob. Kung meron kayong cancer na kayo itinakdaanan ng malapit na kayong mamatay, subalit ang malasakit ng Panginoon ay patuloy na ibinibigay sa atin. Pinalalakas ang ating kalooban. Ano po ang sabi ng Panginoon? Paborito ko po itong linya ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, kung paano binibigay ng Panginoon ang malasakit sa mga tao na talagang ang karamdaman ay medyo delikado na. Ano po ang malasakit ng Panginoon? Sa tuwin ay sinasabi niya, anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Akong Diyos mo ay makapangyarihan sa lahat. Ang imposible sa tao ay posible kong magagawa sa iyo.
Kung yun ngang bundok, kaya kong tibagin. Ang dagat nga nahati ko para makadaan ang mga Israelita. Ang lupa nga na pagbibitak-bitak ko, yung pa kayang bukol sa katawan mo ang hindi ko kayang pawiin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po yung malasakit ng Panginoon sa atin. At paano niya binigay yung malasakit? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga salita na magpapalakas sa ating kalooban at magbibigay sa atin ng pag-asa. Amen? Mga kapatid, kung ginagawa po iyan ng Diyos, ginagawa niyang halimbawa ang kanyang sarili para maipadama natin sa ating kapwa ang ating malasakit, kaya niyo rin po bang gawin yon? Po? Kaya niyong gawin na yung kapatid ninyo na may mabigat na karamdaman, lalapitan mo at sasabihin mo na, kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang ating Diyos ay dakilang manggagamot. Kaya't kung siya ay may nagagawang hiwaga, mayroon din siyang hiwagang magagawa sa iyo. Sa palagay mo, anong mararamdaman ng kapatid mo? Hindi ba? Lalakas yung loob niya sapagkat magkakaroon siya ng pag-asa. Wala kang kamalayan, mahal kong kapatid. Ikaw ay nagpakita na ng pagmamalasakit sa iyong kapwa. Akala nyo po napakalalim ng kahulugan, pero in simple ways, iyan po yung mga kaparaanan kung paano natin matutulungan ang ating kapwa. Halimbawa, meron kang kapatid, matindi ang kanyang problema kasi sa kanyang kagipitan sa pera, nangutang siya. Nangako siyang ang perang ito ay ibabalik niya after 3 months. Pero after 3 months, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para maibalik yung pera. Kaya anong ginawa niya? Nangutang na naman sa panibagong tao para yung kanyang obligasyon sa tao number 1 ay kanyang matugunan. Kaya sa tao number 2, nagkaroon na naman siya ng another pangako. So yung pangako niya sa tao number 2, dumating yung takda, hindi pa rin magkakaroon ng katuparan. Kaya hahanap siya ng tao number 3 para mapagtakpan yung kanyang mga utang. Alam niyo po, kaya po karamihan sa atin nababaon sa utang Yung po bang nagkakaroon ng parang tinatawag na chain reaction, sa kagustuhan mo na matugunan yung una, hahanap ka ng pangalawa, hahanap ka ng pangatlo, hanggang hindi mo namamalayan, baong ka na sa utang. So yung kapatid mo na yun, lugmok na rin. Amen? Lugmok na rin siya. Doon na magsisimula yung sa gabi, hindi siya makakatulog. Paano ka nga ba namang makakatulog niyan Ang dami mo nang nauutangan. Subalit ang Panginoon, hindi pa rin siya magsasawa ng pagmamalasakit sa tao. Kung ikaw ay taus-pusong mananalangin sa Kanya, ito po yung strategy para magkaroon ng malasakit ang Panginoon. Kung ikaw ay taus-pusong mananalangin sa ating Panginoon upang matulungan ka sa Kanyang problema, kung taimtimang pananalangin mo, hindi kaya magmalasakit ang Diyos sa'yo? Magmamalasakit. Magugulat ka na lang sa kaparaanan gagawin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay kumikilo sa kaparaanan na hindi natin alam. Ang lahat sa Kanya ay sorpresa. Anong malay mo? Sa naglulumod ka sa Kanya, nahabag sa iyo ang Panginoon, nagmalasakit sa Kanya, aba, humipo siya ng puso ng isang anghel. Pinadala sa iyo. Naramdaman ng anghel na ito ang problemang pinagdadaanan mo. At siya mismo ang nag-offer. Kapatid, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita para magkaroon ng solusyon ang mga problema mo. Nagpadatal siya ng tao para tumulong sa iyo. Kaninong malasakit yan? Sa kapwa-tao mo? Hindi po. Kung hindi sa kaparaanan ng Ama, na humipo sa puso ng kapatid mong ito para tulungan ka, hindi magkakaroon ng kaganapan na magkaroon ng solusyon ang problema mo. Mga kapatid, huwag po tayong makontento na lagi na lang ang Diyos ang magmamalasakit sa atin. Dapat din po magmalasakit din tayo para tayo ay higit na mapalapit sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At paano po tayo magkakaroon ng malasakit sa Panginoon? Yung pong ginagawa ninyo, isa na po iyan. Sa paanong paraan? Nagbibigay po kayo ng oras. Salamat.
hindi po kayo nasusubukan ng Panginoon. Patuloy niyo siyang hinahanap. Patuloy niyo siyang kinikilala upang maramdaman yung lubusan kung ano ang mga malasakit na gagawin ng Diyos para sa inyo. Kaya kung gusto ninyong makadama ng malasakit na galing sa Panginoon, tayo bilang mga anak niya, magmalasakit din tayo. Magmalasakit din tayo na higit nating maramdaman ang Diyos sa ating buhay. Sa makatuwid, pagka nagmalasakitan, ang Diyos nagmalasakit sa tao, ang tao nagmalasakit para sa Diyos, ang malasakitan ay hindi mapuputol. Kaya't anong problema pa ang iintindihin ninyo kung ang malasakitan sa pagitan ng Diyos at sa tao ay hindi napuputol? Pumanatag ka. Kikilos ang Diyos na nagmamalasakit sa iyo, sapagkat ikaw bilang tao, nagmamalasakit ka rin sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras upang sa higit na makilala at madama bilang Diyos na buhay na dapat nating asahan sa ating buhay. Nawa mga kapatid, ang maliit kong pagpapaliwanag ay nagbukas sa inyong puso at kaisipan upang ang salitang malasakit ay tumimo at umpisahan nyo ng gawin ngayon sa inyong kapwa. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth, sa inyong pong pagpapalawak. Batid ko po na ang bawat isa'y nakinig at nakaunawa. Amen po ba? Nakatanggap po ba kayo sa ibinahagi ng ating kapatid? Amen. Tunay nga po na kung ito pong ibinahayag sa atin ng ating Mami Beth ay maisa sa buhay po natin, malamang po malulugod sa atin ang ating Panginoon. Amen po ba? Meron po bang nais magbahagi sa inyo pong mga tagasunod? Kung wala po, nais ko pong tawagin ang isa pa po nating kapatid na si kapatid na Marlene upang magbahagi po sa atin. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat, sa mga alagad, sa choir, sa kap, sa pasyente at sa tagasunod. Pagmamalasakit. Nung sa unang buhay ko po, ang pagmamalasakit ay ang alam ko lang po yung bilang katauhan ko, hindi po sa pamamagitan ng Ama. Sapagkat noon po, pag ako po ay nagmalasakit sa kapwa ko, nag-iintay rin po ako ng ganti na malasakit nila sa akin sapagkat yun nga po ang natutunan ko noon na kung ano po yung malasakit na ginawa ko sa kapwa ko, gusto ko rin po, yun rin po ang padama nila sa akin. Subalit hindi po pala kalugod-lugod sa Ama yun. Kapag gumawa ka po pala ng malasakit sa kapwa mo, wala kang hihintayin kapalit o anumang bagay na dapat na madama sa'yo kung hindi sa pamamagitan at kalooban ng Ama na ipinadama sa iyo sa puso mo, yun po ang maibigay mong pamamalasakit sa kapwa mo. Sapagkat noong unang buhay nga po, sa pamamagitan po ng mga taong humihingi ng malasakit sa akin na pagka po mayroong, sinabi nga po ni Mami Beth, pagka ang isang tao ay mayroong karamdaman, di po ba, naghihingi po sila ng malasakit sa akin. Sapagkat noon po, talaga pong ipinadama na po ng Panginoon sa akin kung paano ko magmalasakit sa kapwa ko. Sapagkat kapag meron pong na-hospital sa amin, ako po palagi ang kanilang tinatawagan upang sumama sa kanila sa ospital sapagkat ang sabi po nila, malakas daw po ang loob ko, matapang daw po ako, at marunong daw po ako makipag-usap sa mga doktor na dapat kausapin. Sabi ko, bakit puro ako na lang? Wala bang iba? Sige, sabi niya, kapatid ko, sapagkat sa'yo ko nadarama ang kalakasan at katatagan ng Hindi ko po naisip na kung hindi po sa pamamagitan ng Ama, hindi ko po magagawa iyon bilang tao. Sapagkat mahirap nga po pagka ang tinutunguhan mo na ay ospital at ang kasama mo ay yung mga pasyenteng
humihingi ng malasakit sa'yo. Hanggang maraming pasikot-sikot, maraming dapat puntahan, wala po akong kaalaman doon. Subalit, pagdating po sa usapan na yon, ang lahat po ay ipinagkakaloob sa akin ng Ama at ibinibigay kung ano ang marapat kong gawin. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama. Ang pagmamalasakit po pala ay hindi basta-basta malasakit na ipagkakaloob natin sa kapwa natin, sapagkat kung wala nga tayong nadaramang pagmamahal sa Panginoon, magagawa mo po bang malasakitan ng kapwa mo? Ama, muli po, walang hanggang papurit, pasasalamat po ang maiaalay ko sa iyo, sapagkat ang pagmamalasakit niya pong ginawa sa akin ay naging matagumpay, sapagkat nung unang buhay nga po, batid po ng Ama ko ano ang pinagdaanan ko, kung ano ang patuloy at patuloy kong hinihingi sa Kanya, sapagkat sa pamamagitan po ng pagmamalasakit niya sa akin, ako po ay Kanyang binigyan ng magandang kinabukasan, magandang pandama, sapagkat kanina nga po, sa pamamagitan po ng awit ng ating Nanay Mirna, doon ko po naramdaman kung paano niya ako inangat, kung paano niya ako inapuhap sa dati ko pong buhay, sapagkat sa lugmok na po ako sa pinagdaanan ko noon sa buhay ko bilang hindi ko pa po siya kilala. Subalit ngayon po, patuloy po ako nagsusumakit at nagsusumikap na ang pagmamalasakit po ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa akin ay akin pong maisabuhay at masagawa, lalo-lalo na po sa taong kinalugdan ang mahal na Apo Kunching, sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita na iniluluwal sa araw-araw sa ating harapan. Yun po ay aking pinagmamalasakitan sa araw-araw, sapagkat sa pamamagitan po ng salita na yon, ay lalo po akong naging matatag, naging matapang kung ano man pong hamon at pagsubok na dumating sa aking buhay. Iyon lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid na Marlene. Ano pong napulot nyo sa kanya pong binahagi? Ang pagmamalasakit po ay walang hinihintay na kapalit. Amen po ba? Kapag po tayo nag-alay, tumulong sa ating kapwa o kanino man po, dapat po hindi tayo maghintay ng kapalit, kundi sa ating katapatan ng kalooban na nagmumula sa ating puso, batid po yun ng Ama. Kaya po, ang Ama na po ang sa atin ay gaganti. Amen po? Kung minsan nga po, tayo nagmamalasakit sa ating kapwa, subalit yung pagmamalasakit natin, hindi pala maganda para sa pagtanggap ng ating kapwa. Amen po ba? Siguro po, iba sa atin nakakaranas po ng ganun, na nagmalasakit ka na, subalit na pasama ka pa. Subalit sa kabila ng yon, wag po nating isipin na o magalit sa ating kapwa, kundi ialay pa rin po natin sa Ama. Gayon din naman po yung pagmamalasakit natin, kapag po nakagalak sa ating kapwa, di po ba higit po tayong magagalak? Amen po ba? Kaya po patuloy nating tupdin yung pagmamalasakit na may pag-ibig. Tinatawagan ko naman po ngayon ang ating pong puno ko po na wag po natin siyang pagsawaan sa kanya pong pagbabahagi sa harapan sa araw-araw. Sapagkat may mapupulot po tayo. Malawak po ang bahagi sa kanya bilang katauhan at sa espiritu. Kaya po, inaanyayahan ko po upang tumindig sa ating harapan, upang magbahagi at magpalawak din po ng ating tema, ang aming pong Mother of the House, Mami Maris. Salamat, Ama. Salamat sa iyo. Purihin dakilain ng ating Panginoon sa napakalalim na tema. Ito ay sangkap ng paglingap at pagtulong. Equals malasakit. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, itong malasakit na kataga ay hindi pwedeng sabihin lang. May kasamang action po ito eh. At ikaw na nakadadama ng ganito, ikaw mismo makapagre-rate kung totoo ngang malasakit ang ginawa sa'yo ng kapwa mo. O kaya ka lang ginawa ng ganito sapagkat
may hinihintay lang siyang kapalit mo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Napakarami. Kung ating pong pagninilayan, ang malasakit ay hindi magagawa ng isang katauhan lang, kundi ito ay magagawa kapag kasama mo ang Diyos, natutupad sa sarili mo. Amen po ba yun? Sapagkat kung bilang katauhan ka lang nagaganap, lahat may limitasyon. Lahat may reservation. Pag bilang katauhan. Subalit sa ating Panginoon, kapag ito po yung ibibigay na atas niya sa'yo na magbalasakit ka, wala kang reservation. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po nasambit ito? Wala po nagkaibito sa ganito eh. Halimbawa po, nagmalasakit ka sa kapwa mo, hindi mo ito masusukat sa material na bagay. Halimbawa po, ito si kapatid na ito, nangailangan, nagkasakit ang, sabi nga ni Mami Beth, sa sakit, nagkasakit ang kanyang asawa. At doon sa karamdaman ng kanyang asawa, wala siyang kaukulang halaga para ipantustos. Subalit ikaw, na may malasakit, dadama mo sapagkat hindi dahil nakita mo may karamdaman, kundi mahal mo kung sino nakaugnay doon sa may karamdaman. Buhay po bang Diyos? Ngayon po, ikaw na tumulong, kasi minsan po ang nagaganap po bilang pagkatao ito eh. Nakaugalian na po ito ng tao eh. Kailangan ko magbayad. At yung malasakit na yan, yung tinatawag na utang na loob. Pagtanaw ng utang na loob. Simple lang po. Sa dati, hindi ko yan nararamdaman eh. Hindi ko yan alam. Subalit ngayon po, simula nung binigyan ako ng pagliligtas ng Diyos sa mga karanasan ko, mula pagkabata hanggang dumating ako sa punto na naging single parent, at ngayon hanggang sa mga oras na ito, sobra po pala yung malasakit sa akin ng Diyos. Amen? Sobra niya ako minalasakitan na hindi nagawa ng tao, kundi sa sarili ko, naramdaman ko na ang Diyos ang gumawa para sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Pinatapad at pinaganap, kaya naipapaliwanag ko po ito dahil sa kaganapan, sa larangan ng bilang pamilyang Salaman, nang ako'y dumating sa pagsubok, hindi ako naapuhap. Dahil naroon po yung, may reservation ng tao, nakakahiya yung ginawa, nakakahiya yung naganap sa kanya. So, walang malasakit. Kundi, sa sarili ko, niligtas ako ng Diyos kung saan ako dadalhin. Buhay po ba ang Diyos? So, wala akong babalikan. Wala akong babalikan para ibalik ko yon. Amen? Wala akong babalikan. Kundi, ang pinadama sa akin ng Panginoon, kung ano yung dinanas ko, ayaw ko ipadana sa kapwa ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Simple lang. Naranasan ko mag-alipin. So, ayaw ko mag-alipin. Amen? Naranasan mo na, inalipan ka dahil nagmalasakit siya sa'yo, kailangan ibigay mo yung sarili mo. Amen? Halimbawa, sa mga tiyahin mo, o pinaaral kita, o sige, para kapalit yan, magiging katulong mo ako. Halimbawa, sa kaibigan mo, hihiramin ko ang kapatid mo, wala akong kasama sa bahay. Dahil tumatanaw ng utang na loob ang kapatid mo, pwede kayo pambayad. Malasakit, sabi nila, dahil sa malasakit, pwede kayo pambayad. Subalit kapag ikaw ang nakaranas, kung paano kang tratuhin ng kapwa mo, pag nagbigay ka ng malasakit, buo, puspos, pag-ibig, at hindi para gumanti lang. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Mayroon po kasing kaganapan na ganun eh. Ganyan ang pinaganap mo sa akin. Ganyan ang pinaganap niya sa akin. Ganon. Hindi po tama. Amen? Sapagkat ang malasakit po ay, ang kabuuan po nito ay pag-ibig eh. Ito po yung nagbubuo eh. Kaya ginagawa mo ito dahil buo yung pag-ibig mo doon sa pagbibigyan mo ng malasakit. Sapagkat maraming kaukulan na minsan maaring malito ang tao. Malasakit. Tutulungan mo siya dahil gusto mo lang pala magyabang. Kaya mo siyang tulungan. So, akala nung tinulungan mo is malasakit, nagmalasakit ka, nagyabang ka pala. Pagkatapos nun, nung ikaw nagka-problema, hindi ka tinulungan nung minasakitan mo, ang dami mong sasabihin. So, anong malasakit? Di ba wala? Nanira ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po kasimple sa damdamin bilang tao. Subalit salamat. Salamat sa Ama, sapagkat sadya mong pag maghintay ka ng ganti mula sa kapwa mo, masakit pag hindi ka ginantihan. Amen? Subalit ikaw na gumagawa ng malasakit, kaya mo ginagawa ito dahil nadarama mo na sobra ang malasakit sa iyo ng Diyos. At kapag ito ang naramdaman mo, lahat ng sa iyo maibibigay mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sasabihin na naman ng iba, ang yabang naman yan. Opo. Wala naman po akong maipagmalaki sa sarili ko eh. Wala akong yaman. Wala akong pinag-aralan na mataas. Wala
kahit na ano. Kaya kung ano yung malasakit ng Diyos sa akin bawat araw na akin nakakamtan, na alam ko na para magiging kalabisan para sa akin. Malabis na ito, Ama, sobrang mo akong mahal. So, kailangan iparte ko. Yung 70% sa iba, 30% na lang sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen? Bakit 30% ay iniiwan ko sa sarili ko? Sapagkat alam kong bibigyan uli ako ng Diyos. Amen? Sana ganito po yung magiging pananaw ng bawat isa. Sapagkat ang iniwan mo sa sarili mo yung malaki, huwag ka na maghintay na dadagdagan uli niya yon. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Ito po, sa oras na ito, puspos na kagalakan, totoo po yun. Sapagkat, naramdaman mo. Totoo po yun, labis-labis. Kaya sabi ko, Ama, salamat sa'yo. Pinauna mo man yung sakripisyo na pinatupad sa aking buhay, subalit yung malasakit mo hindi na parang kailanman. Mula noon, ngayon, at sa susunod pang panahon, alam ko, lilingapin ako ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ano po ang nagiging kabuuan bilang isang kapatid na Marisa na ako'y maglingkod sa dakong ito? Hindi ko ipatatanaw ng kahit na ano man yung kaukulan na gusto ipatupad ng Diyos. Wala akong karapatan para magpatanaw nun. At hindi ko yung gagawin kung hindi ang Diyos ang gagawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, sabi nga, kung kamag-anak mo lang, ang hahandugan mo, hindi masyadong malaki ang grading kay God. Dahil kaya ginawa mo yon dahil pamilya mo. Amen? Meron kayong koneksyon na dalawa. Kailangan mong gawin. Obligasyon mo yon, kailangan mong gumawa. Subalit pag ibang tao ang ginawan mo ng kaukulan para sa Diyos, huwag kang maghintay na anumang kabayaran. Huwag kang maghintay na anumang kapalit. Sapagkat ikaw mismo may katawan na gumawa nito, alam mo kung gaano kalaki ang binigay na sa'yo ng Diyos. Kulang pa yung binigay mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po kasimple. Kapag ito po yung nabuo, kasi hindi po ito masasabi pag hindi mo ginagawa eh. Amen? Hindi mo ito masasabi. Sapagkat kapag ginagawa mo, madali mong sabihin. Sapagkat yun ang katotoo. Amen? Sige po, magsuri po kayo. Ito lang iwanan ko sa inyo. Ilalagay ko po sa material na bagay. Halimbawa, pinansyal. Kapag binigyan ka ng ama ng 1,000 at nangailangan ng kapwa mo, di ba, pag minsan sa bilang pagkatao, at nakilala mo siya, wala siyang source of income para magbalik sa'yo, hindi mo siya bibigyan ng ganong kalaki. Amen? Hindi mo siya bibigyan. Dahil alam mong kulang ka rin eh. Subalit dahil ang Diyos ang nag-uudyok na gawin mo yon, hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag ang ginawa mo ay ganito, binigay mo yung 70%, 30% sa'yo, asahan mo bukas, itatawid ka uli ng Diyos. Subalit, kung ang binigay mo 30%, 70% sa'yo, maghintay ka ng mahabang panahon sa kadadagdagan niya yan. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po, sapagkat nakita yun ng Diyos. Sa oras ng lakas, sa lakas naman po, halimbawa, nagmalasakit ka, nagpaalipin ka, bukal sa puso mo yon, sapagkat may tinatanaw ka. Amen? Alam mo, naranasan mo yung hirap na ikaw na inalipin. Ikaw na inalipin, kapag gusto mong bigay ng malasakit, suluhin mo na lang. Huwag mo nang gamitin ang kapwa mo para alipinin mo. Sapagkat, pinadadama po yun ng Panginoon kung kailangan niyang tanggapin o hindi. Amen po ba yun? Lahat po yun. Lahat. Kaya nawa po, maunawaan niyo po yung kaukulan. At makapagsusuri po kayo. Sapagkat sa bawat araw, yung kalaliman ng nagaganap sa buhay ko ay, alam ko, masisilayan niyo na po sa aking pagmumukha. Ano po? Sobrang galak ng puso ko na sa kabila ng mga pagdalisay, sa kabila ng mga, sabi ko nga, yung pang-araw-araw na gampanin bilang isang tao, halos dito lang ako nakakaupo. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, kailangan kong ibigay ang tunay na malasakit at pagmamahal sa Diyos para tumupad. Amen? At sa kabila naman po yon, hindi man maibalik ng kapwa, ayun po yung malinaw eh, hindi mo hihintayin yung gagawin ng kapwa mo sa'yo, kundi sa kalooban ng Ama, pag may kapwang ginamit para sa'yo, sigurado ang gagamitin dyan yan sa'yo, yung mula sa Kanya. Amen? Sapagkat wala din pong reservation yon, hindi ka pang hihinayangan na bigyan. Hindi ka pang hinayangan ng pagmalasakitan. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At sa other side naman po, yung malasakit na yan, hindi nakakamtan ng lahat at hindi nadarama. Bakit? Suriin mo ang sarili mo. Ginawa mo na ba yun para gawin yan sa kapwa mo? Amen?
Ginawa mo na ba yon sa sarili mo para gawin mo sa kapwa mo at para gawin ng kapwa mo sa'yo? Ganun lang po, isang sort of evaluation. Kaya minsan, bakit kaya ganun? Hindi ako nila tinulungan, samantalang tumulong naman ako. Suriin mo pa ng malalim. Suriin mo pa. Paano ba, anong uri ba ng malasakit ang binigay mo? Taos ba sa puso mo? O gusto mo lang ipaalam, nagmalasakit ka, naroon ka? Gusto mo lang sabihin na ganito? Alam niyo po, sangkapan niyo po ang pagmamalasakit, hindi lang sa salita at sa gawa, kasama ang dasal. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, nakuha niyo po yung nais ko pong ipaabot sa inyo na bilang pagkatao, hindi ko nga magagawa. Subalit sa kalooban ng ating Panginoon, yung malasakit na ibinigay niya sa ating lahat is isang utang na loob na tinatanaw natin na may isang apo kuntsing na ginamit. Malasakit na ang banal na Espiritu ay ipinagkatiwala niya sa dahong ito bilang tipanan nating lahat. Malasakit ng ating Panginoon at gumamit po siya ng isang apo kuntsing. At ang malasakit na ginawa ng Diyos, yung tayo mailigtas doon sa kaukulan na tayo'y makapagbagong buhay. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po iwanan ko po sa inyo. Bawat araw, ang malasakit ng Diyos sa dakong ito ay hindi nawawala. Bawat araw ay binibigay niya ang tamang pattern upang tayo makatupad at makaganap ayon sa kanyang kalooban. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po sa inyo pong pagbabahagi, Mami. At nawa po, tayo pong lahat ay may napulot sa lahat ng tumindig sa harapan na ito at maiuwi natin sa ating pamilya yung pag-aalay ng tunay na pag-ibig at malasakit. At gayon din naman, kanino mang kapwa natin ay makapag-alay tayo ng buong-buong pagmamahal. Inaanyayahan ko na po kayo magsitayo upang awitin ang panalangin